Hi and hello again. This is our 5th day dito sa Japan, and after natin mag-check out sa hotel, which was too early, mga 5 a.m., we are now heading to Odawara, and papunta tayo ngayon sa Hakone. And bago ako pumunta dun sa may train area, bumili muna ako ng breakfast sa 7-Eleven. And after that, may nakita akong upuan doon na mismo sa pag-aantayan ko ng train ko. And I'm not really sure kung pwedeng kumain doon. Pero I just decided na doon na lang kainin yung breakfast ko. Kasi nakakahiya na dadalhin ko pa siya mismo sa loob ng train. Wala naman akong assigned seat. And meron akong napansin dyan nung after na lang nung video na meron din palang nag-aantay na isang passenger na feeling ko sobrang antok niya at nakunan ko yung ulo niya na parang pagod na siya. But anyway, as you can see, lahat ng mga or mostly pala ng mga dinala ko na damit is black clothes lang. Kasi yan talaga yung favorite color ko ever since lumipat ako ng Qatar. And yung dala ko lang talaga is one small luggage, isang backpack, and isang sling bag na maliit lang din. Dumating na yung train natin and wala akong assigned seat, so kung ano yung available na upuan, doon na lang ako pumesto. Almost 2 to 3 hours din yung travel natin because it's a combination of train and bus. Pagdating ko sa may Odawara station, hinanap ko yung bus papuntang Hakone. Medyo natagalan lang ako kasi pinifigure out ko yung ibang mga Japanese character. Tapos nung finally nakasakay na ako dun sa bus, meron silang TV screen na mag-show sa'yo kung ano yung mga next station. And if you will check yung Apple app, I mean yung Google Map pala, may mga times doon na yung station is totally Japanese character, walang English translation. And oo nga pala, sa Apple app, merong app doon na translate. So, may mga times na pag hindi ko alam talaga yung isang word na Japanese, pipicturean ko lang siya. Tapos, matatranslate siya to English. But this time, nung nasa bus ako, ang ginagawa ko, i-compare ko yung writings yung Japanese character dun mismo sa Google Map, kung tama ba or magkatugma ba sila. Kaya yun talaga yung naging napaka-helpful niya kasi kahit wala akong pagtanungan, kasi yun lang gagawin ko. And if ever talagang gulong-gulo na ako, doon lang ako magtatanong sa bus driver or kung feeling ko merong isang mabait na nakasalubong ko na pwedeng pagtanungan. After nating mag-check-in doon sa nakuha nating hotel, para siyang Ryokan may tawag doon, Ryokan Inn. Chinek-in ko lang yung bag ko, tapos pumunta na ako sa next station ko. Sobrang excited ako kasi gustong-gusto kong puntahan tong museum na to. And on the way there, kasi nag-train din ako, sobrang ganda talaga nung makikita mong view po. Kasi nasa bundok to. So ang ganda talaga ng mga paligid, yung mga flowers, yung puno, and also at this time nga dahil cherry blossom season. So talagang ang ganda pa ng mga colors, and I can't imagine kung paano or kung gaano kaganda din to kapag ka-fall and yung parang spring season. And also kapag ka-winter. Pagkababa natin dun sa station, malapit na sa may museum, naglakad na lang ako. And ang ganda din ng area nila, tahimik lang. And every time talaga may makikita akong yung traffic mirror something na yan.
And natutuwa ako, nagpipicture ako or nagbe-video ako. Tapos ayan yung entrance na sa museum. Sobrang ganda ng escalator. So syempre hindi tayo mapatalo. Magkaano tayo dyan? Video tayo dyan. Hindi ko na maalala kung magkano yung entrance fee. Pero sobrang worth it nung pagpunta ko dyan sa museum na yan. And ito yung entrance na talaga sa may Hakone Open Air Museum. Ma-appreciate mo yung combination ng nature at ng arts talaga. And isa sa mga highlights dyan is yung tinatawag nilang La Pleureuse. Hindi ko alam kung tama. Ayan yung parang resting head, or sabi nila, resting her head in a pool of her own tears. Ano siya, very poetic piece siya ni Francois Xavier and Claude Lalaine. I'm so sorry. Again, talagang hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko dyan. Pero itong Hakone Open Air Museum, na-open siya ng 1969 and isa siya sa unang open air museum ng Japan. And ang daming artworks dito nila Pablo Picasso, Henry Moore, Taro Okamoto, and etc. Siyempre, nakuha ko lang yan sa Google. Kaya meron din silang tinatawag na Picasso Pavilion Hall. And itong area na to, sobrang laki niya talaga. Ang dami mong magagawang kung ano-anong mga fun stuff and na ma-explore mo rin talaga. And meron din ditong parang pond na maraming koi, tapos parang may mini hike pa nga akong naalala dyan. And if you are into it, 'di ba, nag-hike ka na tapos na-enjoy mo pa yung art, sobrang nakaka-overwhelm sa puso. Yung museum na to pala is open daily from 9 a.m. to 5 p.m. I'm not sure lang kung may mga changes na dahil nung pagpunta ko dito ay way back April of last year pa, 2025. And nakita ko lang din dun sa ticket ko just now na yung pass pala niya or yung ticket prices niya kapag ka general admission is 1,600 yen, 1,400 yen naman kapag ka Hakone free pass, and 1,500 yen kapag ka online discount or gumamit ka ng online coupon discount. Ang hirap nung gawin. Ang hirap sabihin nun. Bakit ba? And anyway, meron silang locker dun sa may entrance. So, kung meron kang, halimbawa, kakadating mo pa lang, let's say, from Tokyo, and hindi ka pa nag-check-in, pwede mo i-deposit muna yung luggage doon para hindi ka naman pagod-pagod na naghihila-hila ng luggage dito sa museum. And hindi ako nag-breakfast, nag-snacks lang ako dyan, yung favorite ko na ice cream and a bun, and also yung iced coffee. And isa din pala sa mga features dito sa museum ay itong colorful stained glasses na ginawa ng isang French artist na si Gabriel Loyery or Lawyer. Ang tawag dito ay symphonic sculpture. So kung wala kang fear of heights, pwede mong akyatin yung pinakatuktok, and yung pinaka top ng tower is an observatory na maganda daw yung view niya doon sa, I'm not sure kung makikita mo yung labas nung museum. Hindi ako pumunta doon sa tuktok kasi medyo nahilo na ako, and parang nagsisink in na yung fear of heights ko. And after that, ayan, basta nag-explore lang ako, nag-take ako ng sobrang daming photos dyan sa labas, and na-appreciate ko. Kapag nakakita talaga ako ng train, sobrang na-appreciate ko. Lalo na dito kasi ang ganda ng color, tapos yung train niya is color red pa. And another information pala, if you're coming from Tokyo, you can go to the Odawara station. Tapos from there, meron siyang 2 lines. Kapag meron kang JR Pass, na ako ay wala akong JR Pass. So, kung may JR Pass ka, you can go to the Tokaido Shinkansen sa Tokyo Station. Otherwise, merong tinatawag na Odakyu Line running from Shinjuku Station. Doon, pwede kang mamili ng express train. Ang tawag nila doon is Romance Car, and I think it takes about 90 minutes.
After natin mag-spend ng few hours dito sa museum, pupunta naman na tayo sa ibang location or destination natin, which is sa may area ng Lake Ashi. Dito pala sa Hakone area. Kung meron kang Hakone Free Pass, kaya nga siya Free Pass, yung pag sasakay ka ng mga buses nila, free yun. Wala kang babayaran. I think it's for 3 days or meron din atang 1 day pass lang. Hindi ko siya kinuha kasi nga magsistay ako ng ilang araw sa Hakone. And hindi naman ganon kalaki yung bayad mo sa bus. Ang isa lang sa medyo nakakalula dito sa bus is yung mga winding roads niya. Talagang grabe, ang galing ng mga bus driver kasi sobrang taas siguro nung area ng Hakone, kaya winding road talaga yung mga mga daanan niya. And ilang station din siya from sa may Hakone area papunta na sa may Lake Ashi. Kaya ang ginagawa ko na lang talaga dyan is tinatandaan ko or tinitingnan ko lang naman yung sa may TV screen kung yung next station is yun na yung bababaan ko. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bang it. Yung next destination talaga natin is yung Toggendai Port area, which is famous siya for its replica ng pirate ship cruises across Lake Ashi na rin naman. And yung pirate boat niya yan, it's a popular sightseeing cruise which takes you across Lake Ashi. And yung ticket niya is included kapag meron kang Hakone Free Pass. Pero kung wala, you can buy it dun sa may port na rin. And as I can remember, it's 1,200 per adult for one-way ticket and 2,400 naman kapag round trip ticket. And yung cruise niya takes around 25 to 40 minutes depending on which port you board the ship. And ang ginawa ko dyan, nagstay ako dun sa may viewing deck ng barko para meron akong good view ng Mount Fuji and yung Torii Gates. And dito ko talaga unang nakita si Mount Fuji. Kahit medyo hindi siya ganun ka-clear, pero grabe yung appreciation mo pag nakita mo si Mount Fuji. And sobrang ganda niya. Tapos itong Lake Ashi pala na to it's a crater lake na na-form siya 3,000 years ago na nung yung Mount Hakone nag-erupt noong 12th century. So as I've said a while ago, it has an iconic view ng Mount Fuji from the boat itself. Grabe, sobrang ganda. After ng cruise, tumambay lang ako dun sa may area ng port. Umupo lang talaga ako doon. Tapos, in-enjoy ko lang yung view ng Mount Fuji. And during summer daw, dito sa may Lake Ashi, you can rent a parang swan-shaped paddle boats and take them out on the lake. Syempre, hindi naman ako ganun ka-adventurous na ako lang mag-isa magpa-paddle boats, diba? Meron din siyang quick hiking area and meron din siyang road. Meron din siyang daan papunta dun
papunta dun sa may parang shrine. Ito ata yung Torii Gate Shrine. Hindi ko lang sure. And sobrang, kahit madaming tao dito, sobrang tahimik pa rin naman. And in-enjoy ko lang talaga yung view dyan. Tapos umuwi na rin ako para makapag-rest ako. Kasi from morning, di ba, aga kong magising, 5 a.m. or 4 a.m. nagising ako. Tapos after ko mag-check-in, dumiretso na ako dun sa museum. After that, dito naman sa may Lake Ashi. And bumili lang din ako ng snacks dun sa malapit sa hotel namin. Buti na lang talaga maraming 7-Eleven. So I just bought my snacks for dinner. And also, meron ding parang maliit na restaurant katapat lang ng hotel namin. So, doon na ako nag-dinner. And meron akong kwento. Nakakaloka tong kwento na to. So, yun nga, dahil nga medyo hirap tayong matulog. Hindi ko alam kung bakit, pero hirap akong matulog. I'm not sure kung dahil sa excitement ba or dahil sa sobrang daming coffee na intake ko everyday. So, ang ginawa ko, bumili ako ng beer and hindi talaga I don't drink at all. So, bumili ako ng beer. Sabi ko, baka makatulong to sa, sa pagtulog ko. So, yun na, nasa hotel na ako. Minom na ako ng konting beer lang. Tapos nakatulog ako. And naalimpungatan ako. And meron akong narinig na parang mga sumisigaw ng, yung sigaw talaga nila is landslide, landslide, landslide. So, nung narinig ko yun, kinabahan ako and sabi ko, oh my God, nasa bundok ako and nagla-landslide. Tapos, ako lang mag-isa. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung sling bag ko, which is nandun lahat ng mga important documents. And then, yung cellphone ko. Tapos, wala na akong pakialam sa damit ko. Naka-pajama ako. Tapos, lumabas na ako dun sa may parang maliit na gate yung Ryokan eh. Na wood siya. So, inano ko siya, parang in-slide ko siya. And then, nung bago ko buksan yung pintuan, naisip ko, teka lang, parang ako lang ata yung nare-rattle. Tapos wala naman ako iba pang naririnig na tumatakbo or whatsoever. Tapos hindi ko rin naman nafe-feel yung paligid ko na lumilindol talaga. So, I calm down and then naisip ko na yung sigaw pala na yon is chant nila and parang religious chant ata nila yon na basta yung, of course, Japanese character, or not Japanese chants, yung mga sinasabi nila. So parang, anong nangyari? Feeling ko talaga yung yung pagkagising, yung alimpungatan ka na may narinig kang something na nakakatakot. So, natawa na lang ako and then bumalik na lang ako sa higaan ko, and I think it took me a few hours bago ulit ako makatulog. Grabe yung experience na yun. Tapos, sinabi ko yun hindi ko alam kung sinabi ko sa nanay tatay ko kasi baka mamay magalit sa akin yun.
Nandito na tayo sa area kung saan ako nagstay. Yung pinagstayhan ko, tinatawag siyang Ryokan Inn. Just correct me if I'm wrong, pero isa siyang mga old type ng hotel ng Japan. And meron siyang onsen, so pwede mo i-take advantage yun. Pero ako, bilang matatakotin sa mga ganong bagay. Hindi ko siya trinay kasi feeling ko may something dun sa water. Baka mamaya may lumabas na ahas or kahit anong mga insekto. So, hindi ko talaga siya na take advantage. Pero feeling ko wala namang mabubuhay dun kasi ang init ng tubig niya. And nagstay ako dito ng 3 days and 2 nights. Tapos, sobrang malapit siya sa train station and sa bus station. Kaya, nagustuhan ko rin yung area. The next day, bumalik ulit tayo sa Lake Ashi kasi nandito yung Hakone Shrine Torii Gates. Yun yung nakita natin kahapon dun sa my cruise. And this time talagang in person, pupuntahan natin siya. And I really decided to go here early because alam ko na pagdating ng 9 a.m., sobrang dami na ng tao and that means mahaba na yung pila. And true enough, dumating ako dyan ng mga around 7:30 to 8 a.m. And mga 5 pa lang ata yung nakasabayan ko dyan. And buti na lang talaga nagdala ko ng tripod because siya talaga yung naging kasama ko kumuha ng videos, ng photos. And meron din mga nagpakuha sa akin ng mga litrato. So, yung nakakatuwa doon kasi bigayan kayo, kukunan kanya ng picture. I mean, kukunan mo sila ng pictures and kukunan ka din nila ng pictures. So, I'm just so thankful for that. According dun sa nabasa ko, itong Hakone Shrine Torii Gate or Torii, the Red-Orange Gate, it's marked as a boundary between the secular and the sacred. According to the legend, during the 9th or 10th century, a Shinto priest persuaded the dragon that lives in the lake or Lake Ashi to become a benevolent protector of the shrine and the town of Hakone. A few steps away from the Torii Gate ay merong mga bato-bato dyan na pwede mong tambayan para ma-appreciate mo rin yung view ng Lake Ashi. And siguro kung hindi ganyan yung weather, makikita mo rin yung Mount Fuji dyan. Pero hindi ako nagstay ng matagal kasi ang lamig kahit na naka-puffer jacket ako. Sobrang nilamig pa rin talaga ako dyan. And dito din ata nawala yung necklace ko. Feeling ko dahil sa wind or hindi ko alam bakit siya nawala. But ayan nga, hirap na hirap akong tumayo dyan and buti na lang hindi madulas yung mga bato dyan kasi kung hindi nadulas na naman tayo. After natin dyan, lakad ulit tayo and ma-enjoy mo rin talaga na maglakad sa area na to. As someone who loves walking, sobrang nakakatuwa na maganda yung weather, maganda yung nakikita mo habang naglalakad ka. So, hindi mo mapapansin na nakaka 10,000 steps ka na pala kahit ilang oras ka pa lang na nandyan. After that, merong open na parang coffee or cafe na malapit sa Lake Ashi. So, doon ako tumambay for siguro mga 1 hour to 2 hours bago ako pumunta sa next destination ko.
Yung next destination natin is yung Owakodani Sulphur Springs. At yung nakikita nyo is yung Black Egg, which is famous siya dito sa Owakodani. And ang tawag nila dyan is Kuru Tamago. And the reason kung bakit daw siya nagiging black is because yung pagkakalaga niya sa hot springs mismo, yung sulfur niya yung nagpapa-black dun sa shell nung egg. And pag binili mo siya, it comes in a pack of 3 or 5 ata. Hindi mo siya mabibili ng isa. I'm not sure ha. Kasi nung bumili talaga ako, 3 siya. And ang nakain ko ay 1 o 2 lang. Kasi nakakabusog yung itlog. Tapos syempre, yung favorite natin is yung ice cream. And dito, mayroon na siyang bus pabalik ng Hakone. Tapos, meron din ako nabasa na like yung ginawa natin yesterday na mag-cruise ka one way and yung pabalik mo is yung ropeway na, yung Hakone ropeway. Hindi ko siya trinay kasi mostly nang ginawa ko talaga dito is bus lang and yung sa train papuntang open air museum. And so far okay naman, nakakahilo lang kasi nga dun nga sa sinasabi kong winding road. Dapat may pupuntahan pa akong outlet mall dyan. Pero nung tininan ko kung ilang oras, it will take like mga 1.5 hours. So sabi ko, wag na lang. And nagstay na lang ako sa downtown area ng Hakone. Tapos nagtry ako ng ibang mga dessert and ibang mga restaurants as well. And meron akong nagustuhan dyan na dessert. Ano siya, sweet potato na para siyang spaghetti. Pero kasi ang cute nung itsura niya. Ganun naman. Pag cute, yun yung mga kukunin ko. And nagustuhan ko siya kasi most naman talaga ng mga dessert dito sa Japan is less yung sweetness niya. So, as someone na tumatanda, no, mas gusto natin yung less sweetness and hindi nakaka-overwhelm sa panlasa. And very affordable. Kaya sobrang nagustuhan ko siya. Kahit sobrang quick lang ng visit natin dito sa Hakone, this is a very interesting place. And sobrang lapit niya lang din naman sa Tokyo, mga 2 hours. Kaya ma-enjoy mo rin naman siya. Pwede mo nga itong gawing 1-day trip lang. So I hope you can also try and visit Hakone.